Sa kakaiyak ko, hindi ko na nga namalayan pa na tuluyan na palang bumigay ang katawan ko. Hilamang luha sa mga mata na nakatulog pala ako, at nagising na lang na may malamig na bagay ang nakapatong sa aking noo. Mabuti naman at gising ka na, Angela. Nadatnan ka ni Ma'am Fiona dito sa kwarto mo na sobrang taas ng lagnat mo, narinig kong sambit ni Manang Alda. Wala sa sariling napakapa ako sa noo ko na may nakapatong na cold compress bago ako dahan-dahan na bumangon ng kama. Nilagnat po ako. Hindi ko po alam. Mahina kong sambit. Dito na galing ang family doctor ng mga De La Fuente. Natingnan ka na at inirekomenda nito na kailangan mo daw magpahinga. Overfatigue ka daw kaya tinawagan na ni Madam Trixie ang mga teachers mo para i-cancel lahat ng klase mo ngayong araw, bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Tinamaan nga talaga ako ng sakit. Ramdam ng katawan ko ang bigat at panghihina. Nakakaramdam din ako ng panlalamig sa buo kong katawan. Ito, may dala akong pagkain. Kumain ka na muna para makainom ka ng gamot, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa mga pagkain na nasa mini-table ko sa baytango. Salamat po, Manang. Kaya ko na po ang sarili ko. Pwede niyo na po akong iwan, mahinang bigkas ko. Naku, ikaw talagang bata ka. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit nasobrahan naman yata ang pamamaga ng mga mata mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin at pilit na nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Siguro dahil sa sobrang taas ng lagnat kaya ganoon. Okay na po ako, Manang. Huwag niyo na lang po akong alalahanin, pilit ang ngiting bigkas ko, pero ang totoo parang gusto ko na namang umiyak. Muli na naman kasing pumasok sa isipan ko ang mga eksena na nakita ko sa aking cellphone. Sige, magpahinga ka na muna. Kaya ka siguro nagkasakit dahil tinanggihan mong idaos ang birthday mo. Sige na, maiwan na kita. Kumain ka at inumin mo ang gamot mo para gumaling ka kaagad, seryoso niyang bigkas. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko kay Manang at tuluyan na siyang lumabas ng aking silid. Nang mapag-isa ako, isang nakakabinging katahimikan ang kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata at malungkot na tumitig sa kawalan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito mararamdaman pero kailangan ko na sigurong sanayin ang puso ko na huwag nang masaktan. Napilitin ang mga mata ko na huwag nang umiyak. Sa umpisa pa lang, suntok na sa buwan ang relasyon naming dalawa ni Brian. Malabo talaga sigurong magdikit ang langit at lupa. Hindi ako ang babaeng para kay Brian. Hindi kami bagay. Isa lamang akong babaeng tinulungan niya noong mga panahon na kailangan ko ng tulong. Hindi ako dapat makaramdam ng galit sa ginawa niya sa akin. Wala din akong karapatan na magtampo. Kung masaya man siya sa ginagawa niya ngayon, dapat masaya na din ako. Savior ko siya at wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya siya. Tama, hindi para sa akin si Brian kaya walang dapat na ikapanghinayang. Kailangan ko na lang sigurong mag-focus sa pag-aaral ko. Kailangan kong makatapos para may maikapagmalaki ako sa sarili ko. Sa naisip kong iyon, wala sa sariling napatitig ako sa daliri ko na may suot na singsing. Bigay din ito ni Brian noong mga panahon na hindi ko pa siya boyfriend at siguro, kailangan ko na muna itong tanggalin. Wala nang dahilan para isuot ko ito ngayon dahil galit na din naman siya sa akin. Paalam ring, parang tanga ko pang sambit habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking singsing. Ayaw na naman paawat sa pagpatak ang luha sa aking mga mata, kaya hinayaan ko na lang. Mauubos din siguro ang mga luha ko. Pagkatapos kong matanggal ang aking singsing, basta ko na lang iyon ipinasok sa drawer, kasama ng aking sirang cellphone. Kailangan ko nang mag-moved on kagaya ng pag-moved on ko pagkatapos kong malagpasan at matakasan ang pagmamalupit ng mga taong nagpalaki sa akin. Tama si Sir Ye, bata pa ako. Marami pang mangyayari sa buhay ko. Hindi ko dapat sayangin ang magandang opportunity na ipinagkaloob ng tadhana sa akin. Sigurado ka bang kaya mo na, nag-aalalang tanong ni Manang sa akin. Naglalakad na ako patungo sa gazebo dahil naghihintay na sa akin ang unang teacher na magtuturo sa akin. Ilang araw din akong walang ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto dahil tinamaan talaga ako ng sakit. Ilang araw nang hindi ko na din nakikita si Brian. Ayon kay Fiona, may sarili daw itong penthouse at doon daw ito nagstay ngayon. Mukhang ayaw niya din yata akong makita or baka naman masyado na siyang nag-enjoy sa babaeng kahalikan niya.
Well, sinabi ko na sa sarili ko na kailangan ko nang mag-move on kaya kahit na nasasaktan wala akong karapatan na magreklamo. Ayos na po ako manang. Sa susunod na 2 buwan, kukuha ako ng exam at kailangan kong maipasa iyon para makapasok na ako ng eskwelahan sa susunod na pasukan, nakangiti kong sagot. Salamat sa Diyos at mukhang matutupad na ang parangap mo, Angela. Masaya ako para sa iyo. Pag-igihan mo ha, proud ako sa iyo, nakangiting sagot ni Manang Alda sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko sa kanya at tuluyan na akong naglakad diretso igazebo. Sa paglipas ng mga araw, mga linggo hanggang buwan, pilit kong itinoon ang pansin ko sa aking pag-aaral. Wala akong sinasayang na oras. Sa bawat minuto na nagdaan wala akong ibang hawak kundi mga libro. Pilit kong isinisiksik sa isipan ko na kailangan kong magsipag para hindi sayang ang lahat ng tulong na ibinigay sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Angela, tapos na ang klase mo, kasalukuyan kong nililigpit ang mga gamit ko nang bigla akong lapitan ni Fiona. Malapit na ang exam ko kaya puspusan na ang pagre-review ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Nako, huwag kang mag-worry tungkol sa exam na iyan. Makakapasa ka at sinigurado naman nila mommy na makakapasok ka ng university kung saan kami nag-aaral ni Saka, pag-aari ng pamilya namin ang university na iyon kaya makakalusot ka talaga, nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Nako, hindi dapat ako pakampante dyan. Mas maganda pa rin na ready ako para sure, nakangiti kong sagot sa kanya. Trust the process, Angela. Kayang-kaya nila mommy na gawa ng paraan ang mga papers mo. Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Nabangit na din naman nila Ma'am Trixie sa akin na makakapasok na daw ako ng university sa susunod na pasukan pero gusto ko pa rin ipakita sa kanila ang pagpupursigi ko. Hindi porket sinigurado na nila sa akin na magagawa nila ng paraan ay aasa na lang ako sa kanila. Gusto ko pa rin talagang ipakita sa lahat na kaya ko. Magsisipag ako para makamit ko ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Nagkita na ba kayo ni Kuya? Nakangiti niyang muling tanong sa akin. Kunot noon naman akong napatitig sa kanya. Ha, gulat kong bigkas. Kagabi pa dumating si Kuya galing sa business trip niya. Nagkita na ba kayo? Muli niyang bigkas. Alanganin naman akong umiling. Wala akong idea dahil ang huling nakita ko si Brian ay noong mga panahon na sinabi ko sa kanya na hindi na muna ako pakakasal sa kanya. Pagkatapos noon, wala na. Iniiwasan ko na din kasi na makibalita sa kung anuman ang mga pinagkakaabalahan niya ngayon dahil ayaw ko nang masaktan. Hindi mo pala alam? Sa bagay, wala ka nga palang ginawa nitong mga nakaraang araw at buwan, kundi ang magkulong ng room mo at magbasa ng mga makakapal na libro na iyan, nakangiti niyang muling bigkas. Kailangan kasi. Kapag sure na ako na makapasok talaga ako ng university, saka pa lang ako makakapag-relax, nakangiti kong sagot sa kanya. Sa bagay. Heist, sana magkabati na kayo ni Kuya. Hindi ka man lang ba niyang tinatawagan para sana kumustahin, tanong niya sa akin. Hindi saka hindi na mangyayari iyon dahil galit siya sa akin. Saka, nasira din ang phone ko kaya malabo na, nakangiti kong sagot sa kanya. Nga pala. Sira nga pala ang phone mo. Nako, huwag kang mag-alala, kapag makalabas ako, ibibili kita ng bagong phone, nakangiti niyang sagot sa akin. Nako, huwag na Fiona. Nakakahiya. Ano ang nakakahiya? Saka, hindi ako manghihingi ng pera kina mommy para pambili ng phone mo. Kukunin ko iyon sa allowance ko. Saka, regalo ko na lang din sa iyo iyon, Angela, nakangiti niyang sagot sa akin. Kahit na. Huwag na lang. Parang ayaw ko din kasi munang gumamit ng phone sa mga panahon ngayon dahil ayaw ko din naman ma-distract sa pag-aaral. Saka, maisi naman sa kwarto ko kapag kailangan kong mag-research online, nakangiti kong sagot ko sa kanya. It's heavy, basta hindi na magbabago ang isip ko. Ibibili kita ng phone dahil love kita, Angela. Parang kapatid na ang turing ko sa iyo at saka malapit ka nang papasok ng university. Dapat may sarili ka ng cellphone para mabilis kang tawagan. Nakangiti niyang sagot. Hindi na ako umimik pa dahil alam kong hindi ako mananalo dito kay Fiona. Bahala na nga siya. Pagkatapos namin mag-usap kaagad na din akong nagpaalam sa kanya. Aakyat muna ako ng kwarto para makapaghinga. Medyo nakakaramdam na naman kasi ako ng pananakit ng aking ulo.
Ipipikit ko lang ang mga mata ko para makapag-relax ng kahit kaunti. Balak ko pa rin kasing mag-self-study mamayang gabi. Kasalukuyan kong tinatahak ang daan paakyat ng hagdan nang sa hindi inaasahan, napansin ko naman ang naglalakad na pababa ng hagdan na si Brian. Para akong biglang ipinako sa aking kinatatayuan nang makita ko siya. Ilang buwan nga ba kaming hindi nagkita? Mahigit 1 buwan. Yes, mahigit 1 buwan siyang hindi umuuwi dito sa bahay at ngayong muli ko siyang nakita parang gusto na naman kumawala ang mga luha mula sa aking mga mata. Sobrang na-miss ko siya. Kaya lang, mukhang hindi niya naman yata ako miss dahil lang tuluyan na kaming magsalubong, ni hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Lagpas-lagpasan lang ang kanyang tingin at kahit sulyap hindi niya man lang ginawa. Na para bang naka-invisible lang ako at hindi niya ako nakikita. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Brian at hindi na siguro mababago iyon kahit na ano ang mangyari. Ang kailangan ko lang sa ngayon ay ang sanain ang sarili ko na hindi na masaktan sa tuwing nagkakasulubong ang aming landas at hindi niya na ako pinapansin. Katulad na lang ngayon, nagkasalubong kami dito sa may hagdan at imposible naman na hindi niya ako nakita pero hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Ibang-iba na talaga si Brian kumpara sa dati. Mukhang hindi niya na nga talaga siguro ako mahal dahil nagawa niya akong dedmahin. Pagkalagpas niya sa akin ni hindi ko pa nga mapigilan na lingunin siya. Pigil ko na naman ang sarili ko na maluha. Mas mahirap pala ang ganito, ang lapit niya na sa akin pero para bang may malaking harang sa pagitan naming dalawa na kahirap niyang abutin. Hay, wala na talaga siguro akong magagawa kundi ang magtiis na lang. Maging immune sa sakit at kailangan pigilan ang nararamdaman ng puso ko. Kasalanan ko din naman kung bakit nangyayari ito kaya walang ibang sisisihin kundi ako lang. Angela, ano na? Hindi ka lang pinansin, don't tell me iiyak ka na naman. Liyakan mo na naman siya, tuluyan nang nakalayo si Brian sa gawi ko nang bigla namang nagsalita sa likuran ko si Sir E. Shit, hindi ko man lang namalayan ang pagbaba niya. Nahuli niya tuloy ako na parang estatwa na nakatayo lang. Hindi na ako iiyak no. Nahihiya kong sagot sa kanya at muling humakbang paakyat. Saktong pagkalagpas ko sa kanya ng halos 2 baitang nang muli itong nagsalita. Magbihis ka. Sama ka sa akin, bigkas nito. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay Sir Jiggy. Niyaya niya ba akong lumabas? Aba, at first time ito Saan? Nagtataka kong sagot. Napansin kong nagpalingalinga muna ito sabay hakbang palapit sa akin. Para kaming mga tanga ngayon, pareho na kaming nakatayo sa iisang baitang ng hagdan at mukhang sekretong malupit ang sasabihin nitong si Sir J, dahil mukhang sinigurado niya muna na walang makakarinig sa kung ano man ang sasabihin niya ngayon. Sumama ka sa akin, manghahunting tayo ng boys para makalimutan mo na si Kuya, impit na maihalong kalandian niyang bigkas. Lumabas na naman ang pagiging bading niya pero sanay na ako. Ang hindi lang ako sanay ay sa kung ano ang plano niya, kaya niya ako niyayang lumabas ngayon. Ha! Manghahunting, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang suminyas nang tumahimik ako. Nilagay niya pa ang kanyang 2 daliri sa mailabi niya, kaya kaagad ko namang nagets kung ano ang ibig niyang sabihin. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa iyo, mahina niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Nakakapalagayan ko na ng loob itong si Sir Jerry simula noong hindi na kami nagpapansinan pa ni Brian. Siya kasi palagi ang nakakahuli sa akin tuwing umiiyak ako. Siya din ang naging tagapayo ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sasama. Nakakahiya naman yata yung plano mo, Sir Ye, mahinang bigkas ko. Napansin kong kaagad naman itong napasimangot sabay halukit-kit. Hindi ka sasama? Yikes, ang boring ng life mo. Nasa tamang edad ka na at dapat lang na lumabas-labas ka na sa lungga mo. Baka mamaya maging ermitanya ka na niyan dahil hindi ka man lang nakakalabas sa pamamahay na ito, nakataas ang kilay na sagot niya. Ayos lang ako. Saka malabong maging ermitanya ako dahil bahay niyo itong tinitirhan ko, hindi kuweba, pabiro kong sagot sa kanya. Inirapan lang ako nito habang sinisipat ako ng tingin. Sumama ka na sa akin kahit ngayon lang. Hindi naman tayo magtatagal sa labas, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga sabay iling. Hindi. Kayo na lang, Sir Ye. Alam mo naman nang malapit na ang exam at magre-review pa ako, seryosong sagot ko sa kanya.
Kahit na ipaalam kita kina mommy at daddy hindi ka pa rin sasama sa akin, nakangiti niyang tanong. Kaagad namang akong umiling. Kahit na. Ano ang ginagawa niyong dalawa dyan? Dami ng lugar dito sa bahay para mag-meeting dyan pa talaga kayo sa gitna ng hagdan. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang narinig namin ang boses ni Madam Trixie. Kasalukuyan siyang naglalakad pababa ng hagdan habang nakakunot ang noo at lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir J. Pasensya na po madam, nahihiya kong sagot sa bayu ko. Iniiwasan ko kasing isipin nila na abusada ako, lalo na hindi na ibang tao ang turing nila sa akin. Sorry mom. Si Angela kasi ayaw pang pumayag na sumama sa akin. Attend lang naman sana kami sa birthday party ng kaibigan kong si Carlito Cheng, bigkas naman ni Sir J. Muli akong napaangat ng tingin at nagtatakang napatitig sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Birthday daw bang pupuntahan namin? Bakit ang narinig ko kanina ay ang boy handing daw? Pinagluluko ba ako nitong si Sir J? Heist, ang hirap din ispellingin ang bading na ito eh. Ganoon ba? Kung ganoon, sumama ka na kay J, Angela. Para naman makalabas, labas ka at madagdagan ang mga kaibigan mo, seryosong sagot ni Madam Trixie na labis kong ikinagulat. Yes. Yes. Thank you, Mom. Kanina ko pa siya niyaya pero ayaw niya talaga eh. Gusto niya yatang magpakamanang dito sa bahay. Natatawa pero barako ang boses Sir J habang nagsasalita. Hindi ko naman mapigigilan ang mapangiwi. Itinago niya na naman ang pagiging bading niya. Minsan kasi kapag kausap ko siya, palagi ko siyang nahuhuli na nakapilantik ang mga daliri niya at ngayong kaharap namin ang mommy niya, naging lalaking-lalaki na siya. Hep! Hep! Saan kayo pupunta? Eksakto 5:00 ng hapon at ready na kami ni Ihe na umalis para umattend daw ng birthday party ng kaibigan niyang si Carlito nang bigla naman kaming harangin ni Fiona dito sa may garden. Nagtatakang nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Sir J. Isasama ko si Angela sa birthday party ng kaibigan kong si Carlito Cheng. Bakit, angal ka? Nakangiting sagot ni Sir J sa kapatid niya. Lagot ka kuya Ie. Isasama mo siya nandyan si kuya baka magalit iyan, pabulong na bigkas ni Fiona sabay turo sa isang direksyon kung saan kaagad ko namang sinundan ng tingin at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Brian. Okupado niya ang isang upuan ng garden habang seryosong nakatitig sa amin. Bakit magagalit? Break na sila at wala na siyang pakialam kay Angela. Saka, nagpaalam kami kay mommy at pumayag siya. Nakangising sagot naman ni Sir Ihi at talagang nilakasan niya pa ang boses niya. Hindi ko lang alam kung naririnig ba ni Brian ang pinag-uusapan ng mga kapatid niya pero mukhang hindi naman dahil nang muli akong tumingin sa gawin nito sa ibang direksyon na nakatitig ang mga mata niya. Sama ako kuya. Ang daya naman, bakit si Angela lang ang gusto mong isama? Narinig kong muling bigkas ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Bakit nga pala hindi isinama nitong si Sir Yi ang kapatid niya? Ako in-invite niya tapos ang sarili niyang kadugo ayaw niyang isama? Ang unfair nga naman noon sa panig ni Fiona. Gustuhin ko man, pero hindi ka pa pwedeng sumama sa mga ganitong lakad, nakangiting sagot ni Sir J sa kapatid niya. At bakit? Hindi naman ako magpapasaway ah. Huwag kang ang unfair kuya. Sama na lang kasi ako. Hintayin niyo ako dito, ako na mismo ang magpapalam kay mommy. Nakangiti niyang sagot at akmang aalis na pero maagap siyang nahawakan ni Sir J. Hindi nga pwede. Bawal ka pa sa bar na pupuntahan namin, mahinang sagot ni Sir J, na para bang ingat na naman siya na walang makarinig. Parehong nanlaki sa pagkagulat ang mga mata naming dalawa ni Ma'am Fiona sa narinig. Ha? Sa bar? Sa bar, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Fiona nang bigla na lang nitong takpan ni Sir Yi ang bibig nito. Wala sa sariling napatutop na din ako sa sarili kong bibig dahil sa gulat. Noon pa man, naririnig ko ng paborito nga raw tambayan nitong si Sir Yi ang bar. Ngayon pa lang, parang alam ko na nagsisinungaling lang siya sa mommy niya. Huwag kang maingay lukaret ka. Marinig ka ni kuya, seryosong bigkas ni Ihe habang dahan-dahan na nitong tinatanggal ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing at wala sa sariling napasulyap sa kinaroroonan ni Brian na noon ay nakatitig na naman sa gawin namin habang nakakunot ang noo.
Muli akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Feeling ko kasi para bang galit na si Brian or baka naman naalibadbaran na siya sa amin sa akin pala. Sa akin lang pala siya galit kaya kailangan na namin makaalis ni Sir J. Heist, sige na nga. Pasalubong ko pag uwi nyo ha, nakangusong sagot ni Fiona. Tumitig pa ito sa akin sabay ngiti. Good luck, Angela. Huwag kang magpapaniwala sa Carlito Cheng at iba pang mga kaibigan ni Kuya Gwapo lang ang mga iyon pero mga bading din. Natatawa pero mahina niyang bigkas sa akin, kaya hindi ko na din mapagilan ang matawa hanggang sa maramdaman ko ang paghawak ni Sir J sa kamay ko at hinila na ako palayo sa kapatid niya. Kaagad na din akong nagpasyanod dahil nang muli akong sumulyap sa gawi ni Brian mukhang iisang guhit na ang kilay nito. Dikit na kasi. Pagkasakay namin sa kotse ni Sir J, mabilis na din niyang pinaharurot ang sasakyan paalis. Sa totoo lang, excited ako na hindi ko mawari. Bagong experience na naman ang mararanasan ko at alam kong hindi naman ako pababayaan nitong si Sir J. Daan muna tayo sa kondo ko, Angela. Kailangan mong magpalitan ng damit, nakangiting bigkas ni Sir Ye habang tinatahak na namin ang abalang kalsada. Nagbi-build up na ang traffic dahil mabagal na din ang takbo niya. Ha? Magbibihis? Ako? Bakit pa? Maayos naman ang damit ko nagtataka kong sagot. Nakasuot ako ng maong pants, white blouse at rubber shoes. Dito ako komportable kaya ito din ang pinili kong isuot. Hindi akma sa lugar ang suot mo. Para kang manang. Baka hindi ka papasukin ng mga bouncer, seryosong sagot niya. Ha? Bakit, may dress code ba ang lugar na pupuntahan natin? Bakit ngayon mo lang sinabi, nagtataka kong tanong. Hindi ko na sinabi dahil alam kong wala ka din namang damit na kagaya ng gusto kong isuot mo. Basta, sandali lang tayo sa kondo, aayusan lang kita, nakangiti niyang bigkas kaya nanahimik na lang ako hanggang sa makarating kami ng kondo. Ito ang isusuot ko Sir Ise, namimilog ang mga matang tanong ko. Yes, binili ko iyan para sa akin pero hindi pala kasya kaya sa iyo na lang. Sige na isuot mo na at nang makaalis na tayo. Nakangiti niyang sagot kaya wala na akong choice pa kundi ang pumasok na. Lang sa isang silid at mabilis na nagpalit ng damit. Sumakto naman sa akin ang naturang damit pero hindi ako sanay. Para kasing sobrang iksi ng palda. Isa iyong short sleeve crop top set na kulay brown na may buton sa harapan at pleated short naman ang pang-ibaba na hindi man lang umabot sa tuhod ko kaya ang ending exposed ang aking legs. Noong una gusto ko na sanang hubarin pero dahil nag-insist talaga si Sir J na bagay daw sa akin kaya bahala na. Siya na din ang naglagay ng makeup sa akin na labis kong ikinagulat. Pero in fairness, ang galing niyang maglagay ng makeup. Napahanga niya talaga ako dahil lang titigan ko ang sarili ko sa salamin, ibang Angela na ang nakikita ko. I'm back. Sa halos 2 buwan na pagluluksa, dahil sa pagtangi ni Angela sa nais kong mapakasal na kami iniiwasan ko na munang umuwi sa bahay namin. Mas pinili ko na sa penthouse na muna magstay para kahit papaano maitago sa lahat ng mga taong kasama namin sa bahay ang sakit at pagkadismaya na nararamdaman ko. Pero hindi ko pala kaya. Sa loob ng halos 2 buwan na hindi ko pag-uwi miss ko na si Angela. Palagi siyang laman ng mga panaginip ko at kung hindi lang siguro ako naging abala sa mga nakatambak na trabaho sa opisina baka tuluyan na akong nabaliw. Kaya nga pagkagaling ko sa business trip ko, umuwi kaagad ako dito sa bahay. Gusto kong makita si Angela at takot na pagpipigil ang ginawa ko kagabi pagkadating ko dito sa bahay para silipin siya sa kanyang silid. Nabanggit sa akin ni Fiona na habang wala daw ako, nagkasakit daw ito. Baka nga siguro dinibdib niya din talaga ang mga nangyari. Malaki ang tampo ko sa pagtanggi niya sa akin pero minsan naisip ko din naman na tama siya. Alam kong masyado pa siyang bata at nasa period pa siya na gusto niyang tuklasin ang mga bagay na nasa paligid niya. May mga pangarap din siya sa buhay na gusto niya din marahil matupad kaya hindi pa siya pumapayag na magpakasal kami. Iyon nga lang, naduduwag na naman yata ako. Guilty din kasi talaga ako Alam ko naman na ako lang ang nagpalala ng sitwasyon. Nahihiya at naawa ako kay Angela na isipin na hindi pala natuloy ang birthday party niya dahil nag-walk out nga pala ako. Heist, bakit ba kasi iyon ang ginawa ko? Ako itong mas matanda sa kanya at dapat ako itong unang umunawa sa kanya pero hindi ko nagawa. Masyado na din kasi akong kinain ng pride ko.
Gusto ko kasing si Angela ang gumawa ng unang hakbang para magkabati kami. Inaasahan ko na tatawag siya sa akin para humingi ng sorry kaya lang hindi niya ginawa. Namuti na lang ang mga mata ko sa kakahintay ng tawag niya at hindi man lang nangyari. Kung ma-pride ako, mas ma-pride yata itong mahal ko eh. Kung hindi lang siguro dumagdag sa abalang schedule ko ang business trip ko, baka noon pa ako umuwi eh. Nagkabati na sana kaming dalawa. Siguro, ay celebrate na lang namin ang birthday party niya kahit late na. Sayang naman pala iyong gown na binili ko para sa kanya. Hindi niya pala nasuot iyon. Kay hirap din pala ng padalos-dalos ng desisyon. Ngayon ko lang lubos na napatunayan sa sarili ko na kapag mahal mo pala ang isang tao, lumalabas ang pagiging bobo eh. Wala sa sariling napasulyap ako sa orasang pambisig ko, at hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang mapansin ko na halos 10:00 na pala ng gabi. Wala pa ba sila? Hindi pa ba nakakauwi sila Angela at Ie? Shit na pala. Ang gago kong kapatid, niyaya niya pala si Angela na lumabas at umattend ng birthday party. Gusto ko nga sanang pigilan si Angela na huwag sumama pero hindi pa nga pala kami nagkakabati. Alangan namang pigilan ko siya gayong halos 2 buwan na pala kaming hindi nag-uusap. Kung bakit naman kasi palaging naka-off ang kanyang cellphone tuwing tinatawagan ko siya. Kay hirap tuloy niyang kontakin. Alam kong dedicated si Angela sa kanyang pag-aaral, kaya hindi na bago sa akin na nagpapatay talaga siya ng cellphone. Iyon nga lang sa ilang attempt na tawagan siya, hindi ko talaga siya natitiempuhan. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tumayo at lumabas ng aking silid. Alam ko sa sarili ko na hindi din ako makakatulog hangat hindi pa nakakauwi si Angela. Natanong ko kanina si Mommy kung palagi bang niyayaya ni Ie si Angela na lumabas at sinabi naman nito sa akin na first time daw. Pinayagan niya daw dahil birthday party lang naman daw ang pupuntahan ng dalawa. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mismong kapatid ko pero naiinis akong isipin na ang lakas ng loob ng kapatid kong si Ie na yayain si Angela sa labas. Ano yun, nawala lang ako close na kaagad sila. Abat hindi ako papayag. Kung naging close na sila sa isa't isa dapat ko nang putulin iyon. Nakakatakot isipin na baka magising na lang ako isang umaga na nahulog na ang loob ni Angela sa kapatid kong iyon. Hindi ko yata matatanggap iyon at baka ikabaliw ko pa iyon. Shit! Wala pa ba sila? Mahina kong sambit. Ilang step lang naman ang layo ng kwarto ni Angela sa kwarto ko kaya mabilis ang hakbang na naglakad ako patungo doon. Baka naman nakauwi na siya at kung ano-ano pa ang iniisip ko ngayon. Baka nasa kwarto na siya at natutulog na at ako lang itong praning na kung ano ang iniisip. Iyon nga lang pagkatapat ko sa kwarto ni Angela para naman akong naduduwag na kahit ang pagkatok hindi ko din magawa. Ano ba ang sasabihin ko kapag magkaharap kami? God, naturingan akong matalino pagdating sa paghawak ng mga negosyo tapos kay Angela lang nabubo na yata ako. Wala pa siya dyan, kuya, akmang pipihitin ko na sana ang doorknob ng pintuan nang biglang nagsalita si Fiona mula sa likuran ko. Actually, kinain ako ng kaduwagan ko sa pagkatok ng pintuan ng silid kaya papasukin ko na lang sana si Angela si loob. Kapag makaharap ko siya yayakapin ko na lang siguro siya at hihingi kaagad ako ng sorry. Bahala na basta walang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi magkabati na kami. Wala pa siya. Hindi pa sila umuwi ni Ie, seryoso kong tanong kay Fiona. Muli akong napatingin sa aking relo habang hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Yes, wala pa sila. Baka mamayang madaling araw pa uwi ang mga iyon dahil sa bar daw sila pupunta eh, bigkas ni Fiona na nagpakulo kaagad ng dugo ko. What? Bar, galit kong bigkas kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Yes, bar. Ikaw kasi hindi mo pa pinigilan si Angela, iyon tuloy sumama kay Ie sa bar. Heist, ang hina mo, seryosong sagot niya sa akin. Fuck. Marahas kong bigkas kasabay ng mabilis kong paghakbang paalis. Tinahak ko ang daan patungo sa hagdan at halos patakbo akong bumaba. Sa isang maingay na lugar lang naman ako dinala nitong si Sergey na ngayon ay gusto niyang Evie na lang daw ang itawag ko sa kanya. Ituring ko daw siya na parang magkatropa lang kami at dahil nandito na rin lang, wala na akong choice kundi ang sundin ang nais niya. Kung tutuusin, mabait naman talaga siya. Gusto niya daw ipa-experience sa akin ang tunay na mundo ng isang teenager na never ko pang naranasan sa tanang buhay ko. Saktong pagdating namin ng bar, nadatnan na namin ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Si Carlito Cheng na birthday celebrant at Denver. May dalawa ding mga kababaihan na sila Maureen at Leticia.
Ipinakilala ako sa kanilang lahat ni Ihe bilang isang kaibigan at ramdam ko naman sa kanila ang mainit nilang pagtanga. So, ano ang gusto mong inumin, Angela? Nakangiting tanong sa akin ni Leticia. Kagaya ni Maureen, mukha naman siyang mabait kaya kaagad na ding naging palagay ang loob ko sa kanila. Ako na ang bahala sa inumin niya, girls. Sige na order na kayo ng kahit na ano ang gusto nyo, nakangiting sagot ni Sergey. Bumahan ang mga pagkain at inumin sa aming table. Si Sergey na din ang umorder ng inumin para sa akin. At dahil nasa bar kami, inorder niya ako ng ladies wine na may low alcohol content at hindi naman daw masyadong nakakalasing. Dahil first time ko sa nasabing bar ay sobrang nanibago ako sa lakas ng tugtugin at hindi naman kami magsayadong nagkakausap. May nagpe-perform na banda sa stage na sinasabayan din ng sayawan ng ilang sa mga guest. Kahit na ang mga kasamahan namin dito sa table ay napapaindak na din. Masasabi ko din naman na hindi pala bastusin na bading itong si Sergey. Sa ilang oras na pananatili namin dito sa bar, hindi niya man lang ako iniwanan. Kahit na ang pagpunta sa banyo para umihi talagang sinasamahan niya pa ako na labis kong ipinagtaka. Akala ko pa naman seryoso siya sa sinabi niya sa akin kanina na magboboy hunting daw siya pero kabaliktaran ang lahat. Nakikita ko kasing kontento na siya habang pinapanood ang banda na tumutugtog sa may stage. Ang mga kaibigan niya naman ay sumasayaw na din kasama ng ibang mga costumers. Isa pa sa napapansin ko kay Sir Ihe ay hindi din siya nakikihabulibilo sa mga ito para sumayaw which is unusual. Kilala itong si Sir Jesse na mahilig na tumambay sa mga bars, kaya hindi ko inaasahan ang pagiging behave at formal niya. May gusto ko pa bang kainin or gusto mo din sumayaw? Join ka sa kanila. Huwag mo akong alalahanin, nakangiti niyang bigkas. Hindi. Hindi ako marunong sumayaw at saka busog na din ako. Ako lang yata ang umubos ng mga pagkain na inorder niyo nakangiti kong sagot sa kanya. Well, pansin ko nga. Mamaya kaunti, magpapaalam na din tayo sa kanila. Medyo lumalalim na ang gabi at kailangan na nating umuwi, sagot niya na naman sa akin. Kahit papaano, lihim naman akong natuwa dahil sa sinabi niya. Kanina ko pa gustong umuwi. Pakiramdam ko nakakabingi ang ingay sa buong paligid. Feeling ko nga hindi na ako babalik sa ganitong lugar kapag yayain ulit ako nitong si Sergey. Hindi yata para sa akin ang pagtambay sa mga bars. Hinintay lang namin ni Sergey na bumalik ang mga kaibigan niya sa table namin bago siya nagpaalam sa mga ito na mauna na kami. Noong una, ayaw pang pumayag ni Carlito pero sa huli wala na din siyang nagawa pa dahil nag-insist na din talaga si Iye na kailangan na naming makauwi ng bahay bago maghating gabi at dinahilan niya na may klase pa nga ako kinabukasan. Ay, ang daya naman. Dapat mamaya na. Hindi pa namin masyadong nakakabonding si Angela angal pa nga ni Leticia. Don't worry guys, ulitin natin ang bonding nating ito. Sa ngayon, kailangan na talaga naming umalis nakangiting sagot ni Ihe sa kaibigan niya. Wala na silang choice kundi ang pumayag na lang pero sa isang kondisyon, kailangan daw muna naming tumagay. Wala nang magawa pa si Sir Ye, kundi ang pumayag na lang. Isa-isang nilagyan ni Carlito ng alak ang aming mga baso bago kami nagkanya-kanyang dampot. Cheers! Happy birthday, Carlito! Nakangiting bigkas pa ni Denver sabay taas ng baso na hawak niya. Ganoon din ang ginawa ni Sir Ihi at ng mga kaibigan niya, kaya nakigaya na din ako. Cheers na din ako at akmang iinumin na sana namin ang alak na nasa baso namin pero pinigilan kami ni Leticia. Selfie daw muna habang nakataas ang mga baso namin na kaagad namang pinaunlakan ng lahat. Sunod lang ako sa daloy sa mga nangyari sa paligid ko. Wala naman akong magagawa kundi ang makiayon sa gusto nila Pagkatapos ng picture kanya-kanya na kami inom ng alak. Dahil hindi ako sanay na uminom ng alak kaagad kong naramdaman ang pagguhit mainit at mapait na likido sa aking lalamunan. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapangiwi sabay tangap sa inabot sa akin ni Sir Jihi ng isang hiwa ng lemon. Sipaipin mo para matanggal ang pait sa bibig mo, bulong niya pa sa akin na kaagad ko din namang ginawa. Paalis na nga lang, napatagay pa. Feeling ko tuloy biglang nagdoble ang paningin ko pagkatapos kong mainom ang nasabing alak. Mukhang malakas yata ang epekto sa sistema, lalo na sa isang kagaya ko na hindi naman sanay uminom. Isa pa guys. Isa pala singin natin si Angela, tutal pa uwi na kayo Nakangiting bigkas ni Denver at muli niyang nilagyan ng alak ang mga baso namin.
Nangungusap ang mga matang tumitig ako kay Sir Yehe, pero mukhang hindi niya na-gets kung ano ang ibig kong sabihin. Ang ending, wala akong choice kundi ang inumin ulit ang alak na nasa baso ko. Pagkainis at selos ang nararamdaman ko habang nakatitig ako sa nahihimbing na yatang nakatulog na si Angela. Confirm, lasing niya dahil nang ilapit ko ang mukha ko sa mukha niya ay naamoy ko sa hininga niya ang alak na ininom niya. Sinabi ko na nga ba eh. Hindi ako dapat magtiwala kahit kanino. Hindi talaga magandang idea na iwan ko siya eh. Wala talagang magandang kahihinatnan ang pagtatampo ko sa kanya dahil kung hindi pa ako umuwi, nakakatakot isipin na baka magising na lang ako isang umaga na pag-ari na siya ng iba. Muli kong sinipat ng tingin si Angela. Lalong lumutang ang angkin nitong ganda sa kanyang kasuotan. Kung ako siguro ang kasama niya, hindi siguro talaga ako papayag na magdamit siya ng ganito. Halos makita na ang hita niya at halata masyado ang hubog ng kanyang katawan kahit na nakaupo siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, lalo na nang maramdaman ko ang pag-init ko. Sino ba naman ang hindi mag-init kung nasa harapan mo lang ang babaeng mahal mo at pinapangarap mo? Liban sa pag-inom ng alak, ano pa kaya ang ginawa nila sa bar? May nakilala kaya siyang iba? Hinayaan kaya siya ni E na makipag-usap kahit na kanino? Shit, hindi ako mapalagay. Kailangan siguro ng dobleng pagbabantay para walang ibang makalapit sa kanya. Akmang hahawakan ko na sana siya nang mapansin kong nakadilat na ang namumungay niyang mga mata. Direktang tumitig sa akin sabay ngiti. Brian, ikaw ba yan? Bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Para akong nahipnotismo na nakatitig lang sa maganda niyang mukha. Ilang buwan ko ding hindi nasilayan ang ngiti niyang ito sa akin. Sobrang saya ng puso ko ngayon at gusto ko siyang yakapin. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang sumama kay Ie na magbar? Kaagad kong kastigo sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pag-ismid. Ayaw mo na sa akin kaya sasama na lang ako kay Ie, nakangiti niyang sagot. Halatang lasing talaga dahil medyo bulol na eh. Yes eh. Sino ang nagsabi sa iyo na ayaw ko na sa iyo? Si Ie. Umalis lang ako saglit dahil nagpapalamig lang ako ng init ng ulo dahil sa ginawa mo pero hindi ibig sabihin noon na pwede mo nang gawin ang lahat ng nais mo, seryosong sagot ko kanya. Yes eh. Whatever, bigkas niya sabay halukip-kip. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata kaya kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay. Halika na. Bumaba ka na dyan at nang makapagpahinga na tayo. Bukas na lang tayo mag-usap, seryoso kong bigkas. Pero hindi man lang siya na tinagkaya. Hindi ko mapigilan ang mapabuga ng hangin. Don't tell me na natuto na siyang maging matigas ang ulo. Sino ang nagturo sa kanya? Si E pa rin? Angela, let's go, muli kong bigkas. Hinawakan ko pa siya sa balikat at marahang nyugyog pero walang epekto. Mukhang tinulugan na naman yata ako. Wala na akong choice kundi ang buhatin na lang siya. Iyon nga lang, bago ko nagawa iyon, muli na naman siyang nagsalita. Nasusuka ako, narinig kong bigkas niya kaya kaagad akong naalerto. Napansin kong pilit na siyang tumatayo mula sa pagkakaupo sa loob ng sasakyan, kaya mabilis akong dumukwang at tinangal ang kanyang seatbelt. Ano ba ang nangyayari sa akin? Imbes na kargahin ko na siya kanina papatungo sa kanyang silid nawili pa kasi akong pagmasdan siya, at kausapin gayong alam ko naman na hindi ko siya makakausap ng matino sa mga sandaling ito dahil lasing nga. Sabagay, masisisi ba ako ng lahat? Siguro nga, dahil sobrang na-miss ko siya kaya para bang wala na akong balak pang iwalay siya sa paningin ko. Pakisyabi nga sa mabait mohong, kuya na ang pangit niya. Hindi ba naman ako pinansin kanina? Sino ba siya akala mo naman hahabulin ko siya, muling bigkas ni Angela. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Pambihira. Kailan pa siya natutong magsalita ng mga ganitong bagay? Pangit daw ako. Maalala pa kaya niya ang mga pinagsasabi niya ngayong once na bumaba ang tama ng alak sa kanyang sistema? Well, mukhang naalimpungatan lang kaya wala na akong choice pa kundi ang pagtiyagaan siyang ilabas sa loob ng kotse at kinarga papasok ng bahay. Kailangan niyang maipwesto ng maayos. Kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya na nakakasakit ng kalooban ko. Maaring grabe din ang tampo niya sa akin at katakot-takot sigurong panunuyo ang dapat kong gawin para magkabati ulit kami. Kung bakit naman kasi mas pinairal ko ang pride ko. Napagtiyagaan kong ang maghintay na tumuntong siya sa tamang edad, ngayon pa ba ako susuko gayong 18 years old na siya? Kaunting paghihintay na lang naman ang gagawin ko at magiging akin din siya eh.
Imbes sa sarili niyang silid ko siya dinala, nagpa siya akong sa sariling kwarto ko na lang. Para sure akong wala siyang ligtas sa akin. Lagot talaga siya sa akin kapag mahimasmasan siya sa kanyang kalasingan. Bakit ba hindi ko siya makalimutan? Bakit ba siya na lang ang palaging laman ng isipan ko, muli niyang bigkas? Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay. Sino ba ang tinutukoy niya? Ako ba? Natural, ako talaga iyon dahil ako lang naman ang boyfriend niya. Pagkapos ko siyang maihiga sa aking kama, hindi ko mapigilan ang pakatitigan siya. Ni hindi ko pa nga mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang muling tumampad sa mga mata ko ang kabuuan niya. Fuck! Bakit ba ang sexy ng damit niya? Nakalilis ng kaunti ang maiksi niyang shorts at na-exposed na sa paningin ko ang kanyang hita. Ang damit naman niyang kinulang yata sa haba ay nakalilis na din at kita na din ang kanyang tiyan. Ang sexy niyang tingnan at bagay na bagay talaga siya sa kama ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nakakaramdam na din ako ng pag-init ng buo kong katawan. Nararamdaman ko na din na dahan-dahan nang nagre-react ang aking alaga. Fuck! Iye! Nasaan ka na? Huwag na huwag kang magkakamali na iuwi si Angela na may kulang na kundi mapapatay talaga kita. Paulit-ulit kong bigkas habang walang kapaguran na nagpapalakad-lakad ako dito sa may garden. Kanina ko pa inaabangan ang pag-uwi nila Iye at Angela. Para na akong mababaliw sa sobrang pag-aalala. Kung alam ko ang kanina na sa bar ang punta ng dalawang iyon, hindi ko na sana pinairal ang pride ko eh. Dapat pinigilan ko na si Angela na huwag sumama sa kapatid kong happy-go-lucky. Nakasalubong ko na siya kanina sa hagdan, hindi ko pa kinausap. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Ano ba ang mga pinanggagawa nitong si Iye kay Angela habang wala ako? Huwag niyang sabihin na pinupurmahan niya din ang girlfriend ko. Fuck, mukhang hindi lang si Rohan ang magiging karibal ko nito ah. Mukhang pati kapatid ko nabighani na din yata sa taglay na ganda ni Angela. Shit! Ayaw kong mag-isip ng ano paman pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Kaunting-kaunti na lang talaga at mababaliw na ako eh. Kuya, hindi pa rin sila nakauwi, nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang boses ng bunso kong kapatid na si Fiona. Kasalukuyan siyang naglalakad palapit sa akin. Isa pa itong kapatid kong ito eh. Akala ko talaga sa akin siya kampi pero hindi niya man lang naibulong sa akin, kanina na sa bar pala ang punta ng dalawang iyon. Di sana nagawan ko kaagad na paraan habang maaga-aga pa. Hindi pa. Saka, nagpalit ba ng number si Angela? Bakit hindi ko siya makontak? Kunot noo kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Hindi ah. Saka, paano mo siya ma-contact kung sira ang phone niya? Nakataas ang kilay na sagot nito. Nagulat naman ako. Sira ang phone niya. Kailan pa? Nagtataka kong tanong. Matagal na. Noon pang nag-away kayo. Si Kuya iilang naman ang nagsabi sa akin, pero ibinato daw ni Angela, kaya nabasag, seryosong sagot niya sa akin. What? At hindi mo man lang nabangit sa akin ito, seryosong tanong ko sa kanya. Kaya pala hindi ko makontak-kontak si Angela, wala na pala yung cellphone na bigay ko sa kanya. Shit, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit feeling ko ang daming nangyari na hindi ko alam? Hindi ka naman nagtanong eh. Malay ko ba, nakangusong sagot niya. Wala sa sariling napaupo ako sa isang bakanteng upuan. Pakiramdam ko atakihin pa yata ako ng high blood kahit na wala naman akong history na mataas ang dugo ko eh. Lalong lumala ang nararamdaman ko ngayong sama ng loob dahil sa mga nalaman ko. Bakit nga po pala hindi na lang si Sir Iye ang tawagan nyo, maya-maya ay bigkas na naman ng pasaway kong kapatid. Ginawa ko na iyon at hindi niya din ako sinasagot, naiinis kong bigkas. Feeling ko may masasapak talaga ako mamaya eh. Humanda talaga ang Iye na yun sa akin. Ganoon ba? Hala, paano yan kuya? Baka mamaya nagustuhan si Angela ni Carlito. Lagot na, muling wika na naman ng kapatid ko na lalong nagpakulo ng dugo ko. Matalim ko siyang tinitigan bago ako nagsalita. Pwede bang iwan mo na ako dito? Matulog ka na at anong oras na, utos ko sa kanya. Feeling ko wala naman siyang naitulong sa akin eh. Lalo lang nadagdagan ang init ng ulo ko dahil sa mga pinagsasabi nitong si Fiona. Okay po. Good night, kuya. Bahala ka nang maghintay sa kanila ha, nakangiti niyang paalam sa akin at mabilis na naglakad paalis. Naiwan naman akong hindi ko mapigilan ang mapasabunot sa sarili kong buhok.
Kaunting-kaunti na lang talaga at sasabog na ako eh. Hindi ko talaga ito inaasahan. Ilang araw akong pagod at gusto ko sanang magpahinga ngayong gabi pero heto ako. Hindi mapalagay sa kakahintay sa pag-uwi ng babaeng mahal ko dahil sa kagagawan din ng pasaway kong kapatid. Bar? Shit, bakit doon pa? Paano kung bastos siya doon? Nasa ganoon akong sitwasyon nang mapansin ko ang pagbukas ng gate at pumasok sa loob ang isang familiar na sasakyan. Sa wakas, dumating din ang kanina ko pa hinihintay. Wala na akong sinayang pa na sandali. Dali-dali akong naglakad pasalubong at saktong pagtigil ng sasakyan. Nasa tapat na kaagad ako ng passenger seat at mabilis na binuksan iyon at ganoon na lang ang panlulumo ko nang sumalubong sa paningin ko ang hindi ko alam kung tulog ba or lasing na si Angela. Mukhang hindi niya man lang namalayan na nakarating na pala sila dito sa bahay. Ni hindi niya man lang din napansin na nabuksan ko na ang pintuan sa gawi niya. What happened to her? Kumpronta ko kay Ian na noon ay tuluyan na ding nakababa ng sasakyan. Lasing. Hindi ko naman akalain na hindi pala siya sanay uminom eh. Parang baliwalang sagot niya na lalong nagpadagdag ng galit ko sa kanya. Hinayaan mo siyang uminom, mataas ang boses na tanong ko. Mabuti na lang talaga at nasa kabilang bahagi siya ng sasakyan, kung hindi baka kanina ko pa nasapak ang iye na ito eh. Normal lang ang uminom dahil galing kami ng bar, kuya. Okay, since nandito ka na rin lang, ikaw na ang bahala kay Angela. Gusto ko na ding matulog, baliwalang sagot niya na sinabayan niya pa ng paghikab bago tuluyang naglakad paalis. Hindi pa tayo tapos ha. Mag-uusap tayo bukas, seryoso kong bigkas pero parang walang narinig na ipinagpatuloy lang ang paglalakad papasok ng bahay. Naiwan naman akong muling itinuon ang pansin kay Angela at lalong nagtagis ang aking bagang nang mapansin ko na iba na ang kasuotan niya ngayon kumpara kanina noong umalis sila. Hindi ko alam kung tama ba itong ideya ko na dalhin dito sa silid ko si Angela dahil ngayon pa lang, para bang nagsisisi na ako. Malamig ang buga ng aircon dito sa loob ng kwarto pero unti-unti na akong pinagpapawisan. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na sobrang laki pa rin talaga ng epekto sa akin ni Angela. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na sobrang nasasabik ako sa kanya. Sa bagay, siya lang din naman ang nag-iisang dahilan kaya hindi ko magawang tumingin sa ibang babae. Although, minsan kong sinubukan na ibaling ang tingin ko sa iba pero hindi ko talaga kaya. Ang babaeng si Angela lang talaga ang palaging laman ng isipan ko at mababaliw yata ko kapag hindi siya mapasa akin. Dahil sa bugso ng damdamin, dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay na ipinatong ko ang aking isang palad sa naka-exposed niyang hita. Para akong kakapusin ng hininga na hindi ko mawari. Sobrang sakit na din talaga ng puson ko. Nagwawala na ang aking alaga at ramdam ko na ang paninikip ng aking underwear. Angela, mahina kong bigkas pero parang wala naman siyang naririnig. Napahimbing na yata talaga ang pagtulog niya kaya lalong nagkaroon ako ng lakas ng loob na haplusin ang kanyang hita na lalong nagpaigting sa matinding pagnanasa na aking nararamdaman. Oh God! Pigilan mo ang sarili mo, Brian. Hindi pwede ang iniisip mo. Hindi mo ugali ang mag-take advantage sa babaeng lasing lalong-lalo na sa babaeng mahal mo, parang taang mahinang bigkas ko sa aking sarili. Tinigilan ko na ang paghaplos ko sa hita ni Angela at mabilis na tumayo. Marahas pa akong napabuga ng hangin para pakalmahin ang sarili ko at mabilis na dinampot ang kumot at itinakip sa katawan ni Angela. Hindi ako dapat magpadala sa tukso. Dapat kapag angkinin ko si Angela, nasa matino siyang huwesyo. Hindi lasing para mas maiparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ko. Tama. Init lang ng katawan ito at mawawala din sa malamig na tubig. Sa naisip kong iyon, mabilis ang hakbang na naglakad ako patungo sa banyo. Pagkapasok ko sa loob basta ko nalang binuksan ang shower at tumapat sa malamig na tubig. Ni hindi na nga ako nag-abala pang tanggalin ang saplat ko. Para kasing sasabog na ako sa init eh. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko bago pa ako makagawa ng kasalanan. Kay hirap palang magpigil. Lalo na at sobra ko pala siyang na-miss at nasa tabi ko lang siya. Lagot talaga ang Angela na ito sa akin bukas. Kung bakit naman kasi uminom-inom pa siya eh. Isa pa itong kapatid kong si E. Makikita niya talaga hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang pagdala kay Angela sa bar at nilasing niya pa talaga. Sa tulong ng malamig na tubig na mula sa shower, kahit papano kumalma din naman ang pakiramdam ko. Tuluyan na akong naligo at lumabas ako ng banyo na presko ang pakiramdam. Muli akong napatitig kay Angela na nasa kama. Kung ano ang posisyon niya kanina noong inihiga ko siya ganoon pa rin ngayon.
Carefree at walang pakialam na nakatihaya lang pero halatang himbing na sa pagtulog. Tinapunan ko pa siya ng tingin ng makailang ulit bago pumasok sa aking walk-in closet para magbihis. Cotton shorts at white sando ang napili kong isuot. Kapag nag-iisa lang ako dito sa silid ko, kontento na ako sa boxer shorts lang ang suot sa pagtulog pero since kasama ko si Angela, kailangan ko ng maayos na kasuotan. Tatabi ako sa kanya sa kama at ayaw kong mailang siya sa akin kung sakali mang magising siya. Nang matapos kong gawin ang evening routine ko, tuluyan na nga akong nahiga sa tabi niya. Ilang saglit ko pa nga siyang pinakatitigan bago ako dumukwang at binigyan siya ng magaan na halik sa labi. Naamoy ko ang ininom niyang alak sa hininga niya pero ang bango niya pa rin. Pagkatapos ko siyang halikan, mahigpit ko siyang yakap at ipinikit ang aking mga mata. Ilang araw akong pagod at kailangan ko din talaga ng maayos at mahabang tulog. Ouch! Ang sakit, hindi ko mapigilang bigkas pagkatapos kong imulat ang aking mga mata. Nagising ako na sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi kagabi basta ang huli kong natandaan ay imbes na uwi na kami ni Ie, nagkatagayan pa. Hindi naman ako makahindi dahil nahihiya ako. Baka sabihin nila killjoy ako. Sa po ang aking ulo, dahan-dahan akong bumangon ng higaan pero muli ding napahiga nang mapagtanto ko na nasa ibang silid pala ako. Nagtataka kong inilibot ko ang tingin sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang lalong magulat nang dumako ang tingin ko sa isang lalaking nakatayo malapit sa akin at seryosong nakatitig sa akin. Brian, gulat kong bigkas. Kunot noo kong inilibot ang tingin sa paligid at doon ko nga mas napagtanto na nasa silid niya. Ako? Pero paano? Paano ako nakarating dito sa silid niya gayong hindi na nga kami bati? Ano ba ang nangyari kagabi pagkatapos kong malasing? Nagkamali ba ako ng silid na napasukan? Pero imposible naman yata iyon. Shit, wala akong maalala. Sino ang may sabi sa iyo na pwede kang uminom? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway lalo na nang mapansin kong nakakunot ang kanyang noo na direktang nakatitig sa akin. Ikaw pala. Papaano ako nakapasok dito sa silid niyo si Sir? Mahinang tanong ko. Simula ngayong araw, dapat palalagyan ko ulit ng Sir ang pagtawag ko sa kanya para mas formal pakinggan. Wala na kaming relasyon para tawagin ko pa siya sa pangalan niya. Anong tawag mo sa akin? Sir, lalo yatang uminit ang ulo niya dahil mas tumaas ang timbre ng boses niya. Hindi ko alam kung saan siya galit sa pagtawag kong Sir or dahil hanggang ngayon nandito pa ako sa kama niya. Ha? Sorry po. Lalalabas na, kandautal kong bigkas at mabilis na bumaba ng kama. Masakit ang ulo ko dahil siguro sa hangover pero saka ko na lang siguro damdamin iyon. Baka mamaya kung ano pa ang mangyari sa akin dito sa silid niya, gayong hindi na nga kami in good terms. Stop! Sino ang may sabi sa iyong bumangon ka? Akala ko ba masakit ang ulo mo? Saan ka pupunta? Seryosong muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Napaupo ako sa gilid ng kama niya at nahihiyang tumitig sa kanya. Walang ipinagbago. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko kaya lang sa tuwing naiisip ko na break na pala kami, sumasakit lang ang kalooban ko. Ngayon ko lang lubos na napagtanto na hindi pa pala ako ready na makausap siya. May klase pa po kasi ako eh. Teka anong oras na ba? Kandautal kong tanong. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko lalo na at napansin ko kung paano niya ako titigan ngayon. Wala ka pang naisagot na matino sa mga tanong ko tapos ngayon gusto mo nang umalis, seryosong bigkas niya. Naglakad siya sa palapit sa akin at basta na lang tumayo sa harapan ko. Hindi naman ako mapakali. Hindi ko din kasi kayang salubungin ang mga titig niya sa akin ngayon. Bakit may sir na naman ang tawag mo sa akin? Muling tanong niya. Hindi ko mapigilan ang mapakagat sa sarili kong labi. Bakit nga ba? Heist, sa kakailangan ba talaga may explanation? Paano? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Ano po kasi may sir na ka? Kasi hindi ba't break na tayo? Kandautal pero lakas loob kong sagot sa kanya. Hindi ko mapigilan ang mapaigik nang bigla niya na lang akong hinawakan sa magkabilaan kong braso. Gulat akong napaangat ng tingin na siyang dahilan kaya biglang nagkatagpo ang aming mga paningin. Anong sabi mo? Break? Kanino mo nalaman ang ganyang salita? Nahihimigan ko ang galit sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon kaya hindi ko mapigilan ang mahintakutan.
Bakit? Hindi pa ba tayo break? Hiwalay na po tayo, di ba? May iba na kayong girlfriend eh, lakas loob kong bigkas. Bigla na lang kasing bumalik sa alaala ko ang video na isinend sa akin ni Rohan noong unang gabi na hindi siya umuwi. Kapag naalala ko iyon, hindi ko talaga mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Girlfriend. Huh! Sino ang may sabi sa iyo? Saka, sino ang may sabi sa iyo na break na tayo? Pumayag ba ako? Seryosong tanong niya. Bakit hindi ka papayag gayong may iba ka na nga? Ayaw ko sa lalaking maisyotang iba, kaya break na tayo. Lakas loob kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang lalong pagdiin ng pagkakahawak niya sa magkabilaan kong balikat kaya hindi ko mapigilan ang mapangiwi. No. Hindi ako papayag na makikipag-break ka sa akin. Hindi ako papayag na mauwi lang sa wala ang patitiis at paghihintay ko sa iyo. Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat.